How to insert signature in Excel. Go to insert, then features, then select the signature, insert, punta lang tayo sa colors, then set transparent color. Click the white background. Transparent na siya. Then resize. And that's it. Select natin ang cells. Then right click sa mouse. Format cells. Then dapat naka-custom tayo. Encode natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ito yung example niya sa taas. Ganito yung magiging format. Then hit OK. Meron na siyang 0 sa unahan. Type tayo dito. 125, 65, 150. So, ganun lang. Don't enter number like this. Instead, lagyan natin, number 1. Then, press and hold the Alt key sa keyboard. +8. Then, F, I, S. Dito sa series in, column yung nanumberan natin, kaya dito tayo sa column. Then, sa step value, lagyan natin yung 1. Dito sa stop value, 100. Then, okay. And that's it. Meron kasi nag-request kung paano daw mag-print. So, napaka-basic lang nito. Click lang natin itong file tab. Then, itong print. Pwede din yan na Control P sa keyboard. Itong copies, kung ilang copy ang gusto mo. Gusto mo dalawa or isa lang. Then, itong printer, kung marami kang printer at hindi ito yung printer na gagamitin mo, click lang natin. Then, select ka lang ng printer. Dito sa print active sheet, kung 3 pages yung iyong ipiprint, gagawin mo 1 to 3 or 1 to 1. Then yung orientation, kung landscape or portrait. Then yung size ng papel, kung A4, letter, or legal size. Then pwede mong i-custom margins. Click mo itong custom margins kung gusto mong i-adjust. At paano naman tanggalin ang extra spaces between words and numbers? Kapag hindi kasi natin tinanggal itong mga spaces na to, may mga formula na hindi gagana. So gagamit tayo ng trim function. So, napakadali lang ng syntax niya. Trim function equals trim, open parenthesis. Then, yung cells na tatanggalan natin ng spaces. A1, close parenthesis. Enter. So, ayun. At nawala na yung space. So, i-copy natin yung formula. Click, hold, and drag. And that's it. Ay, paano naman kung numeric column? Kagaya nito. Yung data mo ay numbers, not text. Usually kasi ang ginagawa natin, ina-adjust natin papaganito. Ang ipakikita ko sa inyo ay kung paano mag-autofit itong data na nasa loob ng cells ng column na to. Punta lang tayo dito sa sheet, right-click natin, then view code. Then itong general, gagawin natin siyang worksheet. Then type lang natin cells dot entire column dot autofit. Balik tayo. Type tayo dito ng address. Nakita nyo, automatic na nag-adjust yung column. Barangay Gulang. So, ganun lang siya kasimple. How to move columns in Excel. Hold down lang natin ang ating shift key sa keyboard. Tapat natin yung mouse pointer dito sa line na to. Sa kanan. Pag nakita na natin yung move pointer na yan, na merong 4 na arrow, pwede na natin siyang i-drag. Drag natin yung column. Dapat naka-hold. Then, release. Ngayon, lumipat na siya. O double click na ito na yung department. Follow and subscribe for more tutorials. Calculate age in Excel. Cell A2 ang ating date of birth. Cell B2 ang ating petsa ngayon. Etong cell C2 ang ating magiging age. Equals dated, if, open parenthesis, then click natin itong A2, comma, B2, comma, quotation mark, Y, then close parenthesis, then enter. 42 years old ang lumabas. Ang trim function natin gagamitin ay lalagyan natin ng value equals value, open parenthesis, then saka yung trim, open parenthesis ulit. Then itong A7, close parenthesis, close parenthesis. So, ayun. Naging numbers na siya. So, i-copy natin.
And that's it. Doon na rin yung total niya kasi may naka-input na tayong auto-sum doon eh. Don't enter number like this. Instead, lagyan lang natin ng magkasunod na number ang first two cells. 1, 2, then select. Tapos makikita mo itong small square na to. Hover lang natin yung ating mouse sa ibabaw niyan. Then kapag nakita na natin yung plus sign, click and hold, then drag. And that's it. Diba? Naka-home na tayo. Pupunta tayo sa cells. Ito yung cells. Then format. May makikita ka ditong auto-fit row height. Sa row naman siya. At saka itong column width, auto-fit column width. Pag auto-fit row height, yun yung taas. Halimbawa, Diego. Tapos lakyan natin yung pangalan. 18. Yan. Nag-auto-fit yung kanyang height. Select natin ang cells. Then right-click sa mouse. Format cells. Then dapat naka-custom tayo. Encode natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ito yung example niya sa taas. Ganito yung magiging format. Then, hit OK. Yan. Meron na siyang 0 sa unahan. Type tayo dito. 125. 65. 150. Follow and subscribe for more. So, meron po akong YouTube channel. Nandiyan lang po nakalink sa aking Facebook page. Subscribe nyo na lang. Mas mahahaba pong video ang ini-upload ko doon. Meron din po ako doon mga tutorial.